Rendon Labrador, natauhan, nagbago, natutong magpakumbaba. Ito pong si Rendon Labrador, nagsorry kanila Michael V, Vice Ganda at iba pa. Sa isang interview, ipinaliwanag ni Rendon ang kanyang sarili kung bakit naging tungkulin niya ang paninita sa mga celebrity na aniya ay para sa ikabubuti ng Pilipinas. Humingi rin ng paumanhin si Rendon sa mga personalidad na nabanatan niya kagaya ni na Michael V at Vice Ganda. Aniya, wala siyang masamang intensyon sa mga ito. I am apologizing. I am trying to be perfect. Ngayon naman nakikinig na ako. Marami akong opportunities. Marami naman akong nasaktan din naman talaga. Yun din naman yung regret ko talaga. I am trying to be better. So, kung nasaktan ko man kayo, kay Vice, Ayon, lahat ng artista, Michael V, I am apologizing. Wala akong masamang intensyon sa inyo. Hindi ko kayo dinidiscredit. I am thankful sa mga nagawa ninyo. Ang gusto ko lang matulungan, magising. Sana makasama ko kayo sa pagbago ng Pilipinas. Paliwanag pa niya. Matatanda ang sinagot ni Rendon si Michael V nang magbigay ito ng saloobin hinggil sa content ng ilang social media influencers. At isa rin si Rendon sa mga nangalampag sa MTRCB. Napatawan ng kaukulang aksyon ang umano'y indecent act na ginawa ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa Isip Bata segment ng It's Showtime. Well, kahit na may himig pa rin ng pagyayabang itong kanyang mga pahayag, tulad nung sinabi niyang tungkulin niya ang paninita sa mga celebrity na aniya ay para sa ikabubuti ng Pilipinas. Sabi pa niya wala siyang masamang intensyon sa mga ito tulad ng pagbanat niya kanila Coco Martin, Michael V, Vice Ganda, Ayon Perez. Pero kung mababasa niyo yung mga post niya dati, makikita mo naman talaga na may masamang intensyon na gusto niyang sirain itong mga personalidad na ito. Sabi nga niya, I am trying to be perfect. Wala pong perfect na tao, Rendon. Hindi ako, hindi sila, hindi ikaw. Wala pong perfecto sa atin. Kaya para maging tungkulin mo ang paninita sa mga celebrity para sa ikabubuti ng Pilipinas, siguraduhin mo muna na ikaw ay perpekto at walang bahid ng kasalanan para magkaroon ka ng karapatan na manita na sabi mo ay para sa ikabubuti ng Pilipinas. Dapat siguro yata ayusin mo muna yung buhay mo. Siguraduhin mo na wala kang muta sa iyong mata bago mo pansinin ang muta ng iba. So, ang comment naman ng ating mga netizens, kaya daw ganyan si Rendon Labrador dahil gusto niya lang ibalik yung kanyang mga social media platform kung saan marami dyan ay naban na siya. Malay nga natin, baka naman natauhan si Rendon. Akala niya kasi untouchable siya na pwede niyang sabihin lahat ng gusto niya, lahat ng paninita, paninira, pagtutuwid sa mga celebrities na to, na akala mo yung buhay niya ay tuwid na tuwid. Pero sabi nga, everyone deserves a second chance. Nahusgahan naman na natin siya dati. Nagbabago siya. At sana nga, taos sa puso niya yung pagbabago. At taos sa puso niya ang paghingi ng sorry sa mga taong binanatan niya. Hindi nga ba may kasabihan tayo kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya? So siguro marapat lang na bigyan ng second chance itong si Rendon. Malay nga natin, baka naman talaga nagbago na. Sabi pa nga niya dito sa isang post niya, sarap sa pakiramdam. Isang seryosong Rendon Labrador ang humarap sa netizens at sinabing nagbago na siya. Sa Instagram story ni Rendon, inilarawan pa niya na masarap sa pakiramdam ang kanyang pagbabago at para din umano ito sa ikabubuti ng nakararami. As you can see, nagbago na po tayo. Sarap sa pakiramdam nang nagbago ka na para sa ikabubuti ng nakararami. Sarap din, okay din. Gaan sa pakiramdam, dagdag pa niya. Lahat po tayo ay nagkakamali at masarap sa pakiramdam na ikaw ay umamin sa iyong pagkakamali at mangako kang ikaw ay magbabago. Sa isang tulad ni Labrador, na kung nasubaybayan mo yung kanyang mga kayabangan sa pag-call out ng mga celebrities na to na akala mo kung sino siya, na akala mo napaka-perpekto ng buhay niya,
Tapos bigla siyang nakarma. Ako, personally, I call it karma. Kaya siya natanggal sa kanyang mga social media platforms. Nagising, nagsisi, at ngayon ay nangako magbabago. So, sino ba naman tayo para hindi siya bigyan ng pagkakataon magbago? Ngayon, kapag bumalik na yung kanyang mga social media platforms, diyan natin malalaman kung talagang nagbago na siya. Mabuti na itong si Rendon Labrador na isang napakatayog ng tingin niya sa sarili niya na natauhan at humingi ng sorry. Taliwas sa mga personalidad natin at mga celebrity na mga sikat, mga yumaman dahil sa pinasok nilang larangan na pinasok na ng yabang sa isipan. Nandyan po si Vice Ganda, si Tony Fowler, at lately si Joey De Leon mismo. Kasi alam po natin yung kaso ni Vice Ganda at ni Ayon Perez tungkol po dun sa icing ng cake. Sila ay napatawan ng 12-day suspension, naghain sila ng motions for reconsideration at yun po ay na-denied. Nakarinig man lang ba tayo ng isang sorry mula kay Vice Ganda? Wala. Pinagpipilitan pa niya na wala silang ginawang mali. Ito pa, si Tony Fowler, na ngayon ay sinampahan ng demanda dahil sa kanyang mga malalaswang video sa YouTube. Para sa kanya, wala din siyang maling ginawa. Dahil buhay daw niya yan, at siya lang daw ang may karapatan kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya at ipakita sa publiko. Pangatlo at nakapagtaka, dito po kay Mr. Joey De Leon. Alam po natin, nagkaroon ng issue si Joey De Leon tungkol dun sa lubid at nag-issue naman ng apology letter itong pamunuan ng EAT sa MTRCB. Pero lumalabas na yun lang pamunuan o yung management ng EAT ang sincero sa paghingi ng sorry. Dahil kung ano-ano pa po ang inilalabas na pahayag ni Mr. Joey De Leon na sinasabing mga inggitera lang itong mga nambabash o pumupuna sa kanya. Nakakalungkot lang po. Ako po isang TVJ supporter. Original 8 Bulaga po talaga ako, mulat sa poll. Kaya medyo nalulungkot ako na parang yung paghingi ng sorry ng EAT ay galing lamang sa management. Sa bagay, hindi pa naman naglabas ng personal apology itong si Joey De Leon. So, ang sa akin lang, itong mga big-time celebrities na. Si Tony Fowler, sumikat, yumaman na rin. Para sa marami, sila ay nakagawa ng foul na hindi nila matanggap. Ano ba naman yung isang kapirasong public apology? Makakabawas ba sa kanilang pagkatao yan? Alam nyo, nung Sunday, nagsimba kami at ang homily ng pare ay tungkol sa mga taong hindi makatanggap ng pagkakamali. Na akala nila, porke sila ay sikat, sila ay mayaman, hindi sila pwedeng magkamali. Hindi sila makababa sa kanilang mga pedestal. Na hindi sila pwedeng sitahin na para sa kanila lahat ng galaw nila ay tama. Nagkatingin lang nga kami ng mga kasama ko at sabi namin, nako, Vice Ganda, Joey De Leon, Tony Fowler. Patama doon sa hobby ni Father. I'm sure may kanya-kanya silang dahilan kung bakit napakahirap sa kanila ang magpakumbaba at humingi ng sorry. Sabi nga ni Father dun sa misa niya nung Sunday, may nakita na ba kayong tao na nabilaukan dahil nilunok nila yung kanilang pride? Wala pa. Pero dito sa mga taong ito, big names at that, mga ehemplo ng kabataan. Hindi lang ng kabataan, kundi ng mga regular viewers. Hirap na hirap silang humingi ng paumanhin. Kung para sa kanila at sa mga supporters nila, wala silang nagawang mali, meron pa pong isang side, meron pa pong isang grupo na inyong na-offend. Hindi naman siguro makakabawas sa pagkatao nyo kung i-acknowledge din nyo yung mga taong na-offend doon sa mga nagawa or naipahayag ninyo. Kahit na para sa inyo, ay wala kayong ginagawang mali. So saludo po ako kay Rendon Labrador ngayon. Sana totoo yan pagbabago mo. Mas masarap sa pakiramdam yung minamahal ka ng tao imbis na kinabibisitan ka. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.